Taong 1952 nang makarating ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa Sitio Bulbulala, Kinarayan, sa bayan ng Narvacan, sa lalawigan ng Ilocos Sur, sa pamamagitan ng ministrong isinugo ng pamamahala na si kapatid na Juan Arumin, kasama pa ang iba pang mga kapatid na noon ay nakatala sa lokal ng Narvacan. Nag-anyaya ang mga kapatid sa mga bahay-bahay at sa unang araw ng kanilang pag-aanyaya ay may mga kababaihan silang nadatnan na nagkwekwentuhan sa lugar na iyon. Apay, asunsyon nakapit kayo? Anpay garod, nagbandi mo tinagbananggan na yung mula nila kayo ko. Ano sa malila kayo ko? Kuray ng tek ka, mangpayag ito'y ugit na tikwa. Maban nga tapos sa garod ng naman. Marang maningan to gaburamon. Kurikading kalam lang. Kapaya primo, aldawal mapangkapalagruot. Bale, awis yung takay kumama na po nga may dingig yung pun malim. Kalagit ikaw. Balata, pastor. Bale, awis yung tumitin nagiti kakanakan kas kadagiti kabagyan yung metlaingin yung may dingig yung pun malim. Nagiti adal ni Apo tayo Diyos. Ken anyo iti iglesia ni Cristo ng kayo awis kada kami. Dahil tanto ti pagpapatangan tayo yung pun malim mana. Ay ko, wala, pastor, may kaminto. Diyaman kami karoon tikas na tapang kami pa yung matagawis tigitidad ko mga asidad gito ayan. Diyaman kami kinyay Apo. Wayan, pastor. Salamat. Salamat. Anong? Kami pay. Thank you. Anong? Kapag ko. Ano ang sak ni Juan Arumin may sa ministro ti Iglesia ni Cristo. Kaya di nadaydayo nga nagano manong. Sak ni paran ko. Manong paran. Bale may kamit to Apo mga gawis ko mga ti isurumi ti adal ni Apo tayo nga Dios. Uy, nasadlo to kita awis yo. Ato kami nga magaling nga isa nakto ni pagko ni kakanaka. Nasa gerod mo kasi tang. Kami tayo magkaroon pagawis sa balitay ko. Ay, kyaman kami ako. Kami pa iya po. Kyaman kami. Ano? Okay. Kami pa gerod tang. Naimbag nga malim tayo aming kakabsat. Siyak ni kabsat nga Juan Arumin, may sa ministro ti Iglesia ni Cristo. Ken deti kadwak nga ni Berto.
may sadya ko no ti uneg ti Iglesia ni Cristo. In kami amo ita, kada kayo iti Iglesia ni Cristo ang nakaikam kami ngan mi. Ken isuro dagiti adal ni Apo tayo nga Dios. Ngayon kami pampamatyan iti uneg iti Iglesia. Ngem sakbay tayo agadal, awisin da kay nga tumakder tayo agyaman nga munaken ni Apo tayo nga Dios. Bago dumating ang oras na itinakda para isagawa ang propaganda, muling nag-anyaya ang mga kapatid na nagmula sa lokal ng Narvacan sa pangunguna ni kapatid na Juan Arumin. Marami ang naanyayahang makinig. Idinaos ang propaganda sa harapan ng bahay ni kapatid na Francisco Padrigo. Pagkalipas ng ilang araw mula noong nagpunta ang mga kapatid sa pangunguna ni kapatid na Juan Arumin, bumalik sila upang patuloy na turuan ang mga nakapakinig. Muling nagsagawa ng pag-aanyaya. Ang naging dako ng gawain ay sinagawa na sa bahay ni kapatid na Francisco Padrigo. Ang kapatid na Francisco na mismo ang nag-aanyaya sa kanyang asawa na si kapatid na Josefa, mga anak, hipag at iba pang mga tao na malapit sa kanilang bahay. Pinagtiyagaan ni kapatid na Juan Arumin at ilang mga kapatid na binabalik-balikan ang mga nakapakinig para patuloy na akayin at turuan ng mga aral ng Diyos. May ilang naging katanungan pa ang mga nakikinig sa pagkakataong iyon, at ito ay buong tiyaga namang binigyang linaw ni kapatid na Juan Arumin. Bunga ng pagtitiyaga ng mga kapatid at pangangaral ng ministrong isinugo ng pamamahala ay nagbunga ng pananampalataya sa mga nakapakinig. Ang ilan sa mga nagpahayag na magpatuloy sa pakikinig ay sina kapatid na Francisco Padrigo, Josefa Padrigo, Marta Nartates, Castora Nartates, Primo Ponce, Marcelino Padrigo, Benita Ponce, Trinidad Ponce, Felisa Cabutahe Padrigo, Veronica Padrigo, Manuel Padrigo, Faustino Padrigo at kapatid na Asuncion Padrigo. Buong tiyagang tinuruan ni kapatid na Juan Arumin ng mga pangunahing doktrina sa loob ng iglesia ang mga kapatid na nagpasyang magpatuloy sa pakikinig hanggang sa sila ay tumanggap ng banal na bautismo at natupad ang salita ng Diyos na sa iglesia idinaragdag ang mga maililigtas araw-araw. Ang mithiin niya'y mapalapit sa'yo at ipangaral ang mga utos mo. Dadaan man sa iba't ibang pagsubok, nanindigan pa rin sa panig mo. Siya ang pinili mo upang manguna sa iglesia mong mahal, upang dalhin kami sa kaliwanagan at paglingkuran ka sa loob ng gawa. Ang sugo sa mga huling araw, gumawa na kasama ka. Hayag sa amin ang lahat ng iyong pagpapala. Pangako mo, Ama, ay tinutupad. Ang sugo sa mga huli
ng iyong sugo ay hindi nasayang. Matatag at maningning na ang iglesia, gawa ito, Ama, ng iyong kamay. Kami mapalad na iyong tinawag sa Iglesia ni Cristo. May pag-asang magtamo ng kaligtasan at kamti ng buhay na walang hanggan. Ang sugo sa mga huling araw, gumawa na kasama ka. Hayag sa amin ang lahat ng iyong pagpapala. Pangako mo, Ama, ay tinutupad. Ang sugo sa mga huling araw, gumawa na kasama ka. Hayag sa amin ang lahat ng iyong pagpapala. Pangako mo, Ama, ay tinutupad mula pa sa iyong sugo. Ang mga kapatid na tumanggap ng banal na bautismo ay nakatala sa lokal ng Narvacan. Bagamat may mga pagsubok silang nasasagupa at pag-uusig at ilang kilometro ang nilalakad patungo sa gusaling sambahan, ay masilang nakapagpapatuloy sa pagsamba ang mga kapatid. Hindi nagtagal ay dumami ang bilang ng mga kapatid sa dakong ito at nabautismuhan na rin ang mga ilang kamag-anak at mahal sa buhay ng mga naunang kapatid sa dakong ito. Ang iba pang mga ministro na sumakop sa mga kapatid sa dakong ito ay sina kapatid na Federico Ugalde, kapatid na Rustico Haramilla at kapatid na Domingo Cabarlo. Lumipas ang ilang panahon. Hiniling ng mga kapatid na magkaroon ng extension sa dakong ito. Sa awa at tulong ng Diyos ay napagtibay noong 1962. Ang unang pagsamba ay sinagawa sa bahay ni kapatid na Marta Nartates na pinangasiwaan ni kapatid na Artemio Retuta. Pagkalipas lang ng ilang buwan, ang Kinarayan Extension ay naging isang ganap na lokal noong Abril 15, taong 1962. Noong 1969, dahil sa pagkahangad ng mga magkakapatid na Josefa, Marta at Castora na magkaroon ng gusaling sambahan, ay nagdonasyon sila ng lupa na pagtatayuan ng kapilya na may sukat na 400 at 41 metro kwadrado na nagkakahalaga pa noon ng 500. Hayag ang pagtulong ng Diyos sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na nagbibigay kaluguran sa Kanya. Pagkalipas ng ilang buwan ay pinagtibay ng pamamahala na ang lokal ay mapatayuan ng kapilya. Dahil sa kulang pa noon ng magagamit na pundo, ay unti-unti itong ginawa hanggang matapos. Kaya po matayak to dito para basta kapilyayo. Sa awa ng Diyos, ikalawa ng Abril taong 1980,
ay itinalaga sa Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Kinarayan na may seating capacity na 100 at nagkakahalaga ng 118,966.18 pesos. Ang destinado ay si kapatid na Salvador Bangasan. Idinaos ang unang pagsamba at pagtatalaga sa lokal na pinangasiwaan ni kapatid na Rodolfo Orsua, ang tagapangasiwa ng distrito. Ngayon, mga kapatid, ay tinatalaga natin ang bahay sa bahang ito para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Masiglang nagpatuloy sa pagsamba ang mga kapatid at masiglang tumulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nagpatuloy ang gawain sa dagong ito. Natupad ang pangako ng Diyos na ang gawain ng sugo ay walang sino mang makakahadlang. Walang patlang ang pangakong pagtulong at pagpapalakas ng Diyos sa iglesia. Kaya parada ng tagumpay ang tinamo ng iglesia, kasamang nagtatagumpay ang lokal ng Kinarayan. Kahit pa mahirap ang pagsisimula, natupad din ang pangakong pagpapalakas ng Diyos sa gawaing pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Isang kahayagan, ang mga kapatid sa lokal ay dumami dahil sa pagtupad ng mga kapatid sa aral ng Diyos na ipalaganap ang Ebanghelyo. Sa mga huling araw, tinawag mo, Ama, upang maging may tungkulin ang lahat ng mga hirap sa kaligtasan. Tiyok ng pag-ibig at malasakit sa iyong bayan. Akayin sila sa kasiglahan, tibayin ang lahat sa pananampalataya. Anumang hawak sa pangako mo, Ama, kami lahat ay magtatiyak, magkakamtay kaligtasan. Ang hiling namin, Ama, huwag kaming magkulang sa aming tungkulin. Sa lahat ng sandali, maging tapat ang tungkulin itiniwala, puspusan naming magawa at ang pangako po namin sa'yo. Habang taglay pa ang buhay na bigay mo, buong siglang pagtupad ang iglesia'y mamahalin, magsasanggalang magmamalasakit at hindi bibitiw sa tungkulin. Sa kabanalan at sa malinis na pamumuhay, magiging laging huwaran sa mga kapatid namin at lubos na magpapasako sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Hiling namin, Ama, huwag kaming magkulang sa aming tungkulin. Sa lahat ng sandali, ang tungkulin itiniwala, puspusan namin magawa at ang pangako po namin sa'yo. Habang taglay pa ang buhay na bigay mo, buong
ating